Malamig at mahapdi ang dampi ng hangin sa balat ni Luz Biminda Santos habang unti-unti siyang lumalabas mula sa pintuan ng korte. Kakatapos lang ng isang mahaba at masalimuot na hearing, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang araw niya. Sa isip niya, naghihintay pa ang tambak na papeles sa kanyang law firm, mga kasong nangangailangan ng kanyang atensyon. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang sasakyan, ang tunog ng kanyang telepono ay sumire sa katahimikan ng kanyang pag-iisip. Agad siyang napahinto at kinuha ang cellphone mula sa kanyang bag. Pagtingin niya sa screen, bumungad ang pangalan ng isang tao na bihirang tumawag sa kanya, Attorney Gregorio Alvarado, ang dati niyang propesor sa law school. Magandang araw po, Attorney Alvarado, sagot niya, bahagyang nagtataka sa biglaang tawag. Hindi kasi karaniwan ang ganito mula sa kanyang dating guro. Luz Biminda, kumusta ka na? Ang boses ng abogado ay puno ng kabaitan ngunit may halong seryosong tono. Ilang saglit silang nagpalitan ng kamustahan bago ito dumiretso sa dahilan ng tawag, na tila nagmamadali. May isa akong kaso na gusto kong ipasa sayo. Alam kong abala ka na sa trabaho, pero wala akong ibang maisip na mas karapat-dapat dito kundi ikaw, wika ni Attorney Alvarado. Ang boses nito ay puno ng kumpiyansa at pag-asa. Napakunot ang noo ni Luz Biminda. Ano pong kaso ito? Tanong niya, habang ang kanyang isip ay nagsisimula ng magtaka. Land dispute. May isang komunidad na gustong paalisin ng isang malaking kumpanya upang pagtayuan ng bagong proyekto. Malakas ang kalaban nila, pero naniniwala akong may laban sila kung ikaw ang hahawak ng kaso, sagot nito, puno ng paninindigan. Habang nakikinig, napatingin si Luz Biminda sa malayo, sa kalsadang tila walang katapusan. Ilang beses na siyang humawak ng ganitong kaso, mga laban ng mahihirap laban sa mayayamang negosyante. Alam niyang hindi ito madaling laban, lalo na't ang mga ganitong kumpanya ay may malalaking koneksyon at impluensya. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya kayang talikuran ang mga ganitong laban. Sa kanyang puso, alam niyang may mga inosenteng pamilya na mawawalan ng tirahan kung hindi siya kikilos. Sino pong kumpanya ang sangkot? Tanong niya, kahit na may kutob na siya sa sagot. Fortes Group of Companies, sagot ni Attorney Alvarado. Halos mabitawan ni Luz Biminda ang telepono. Fortes, isang pangalan na hindi na bago sa kanya, ngunit hindi dahil sa negosyo nito. Ang pangalan ng may-ari, Ramon Villamor, ay tila isang anino sa kanyang isipan. Mabilis na bumalik sa kanyang alaala ang mga nabasa niya tungkol sa lalaking ito, isang negosyanteng may dugong banyaga, kilalang mapanlamang at walang inuurungan sa negosyo, at higit sa lahat, isang notorious na playboy. Hindi pa sila kailanman nagkita, ngunit sa isip niya, alam niyang magiging matindi ang labanang ito. Huminga siya ng malalim bago sumagot, pinipilit panatilihing matatag ang kanyang boses. Padala niyo po sa akin ang lahat ng dokumento. Simula ngayon, ako na ang hahawak sa kaso. Pagdating ni Luz Biminda sa kanyang opisina, agad niyang binuksan ang email mula kay Attorney Alvarado. Nasa loob nito ang iba't ibang legal na dokumento, mga reklamo mula sa mga residente, at ilang mga attachment na may kaugnayan sa kaso. Masusi niyang binasa ang bawat pahina, pilit iniintindi ang sitwasyon. Base sa mga records, matagal nang naninirahan ang mga pamilya sa lupang iyon. Marami sa kanila ay ipinanganak na doon, at ang ilan ay may hawak pang mga lumang titulo na nagpapatunay ng kanilang karapatan sa lupa. Ngunit sa kabila nito, napansin niya ang ilang butas sa legalidad ng kanilang mga dokumento, isang bagay na siguradong gagamitin ng kampo ni Ramon Villamor laban sa kanila. Habang binabasa ang mga detalye, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat. Ngunit sa kabila ng mga hamon, alam niyang hindi siya pwedeng umatras. Sa isip niya, ang bawat pahina ng dokumento ay hindi lamang papel, ito ang buhay, tahanan, at kinabukasan ng mga taong umaasa sa kanya. Tipikal, bulong ni Ilayana sa sarili habang pinagmamasdan ang mga dokumentong nakakalat sa kanyang mesa. Ang mga tulad ni Tyler Fortes ay bihasa sa paggamit ng batas bilang kalasag para sa kanilang sariling interes. Para bang ang sistema mismo ay nakatuon upang bigyan sila ng kalamangan laban sa mga ordinaryong tao. Napabuntong hininga siya habang iniisip ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang balikat. Hinagod niya ng tingin ang buong opisina, tila hinahanap ang lakas na kakailanganin niya para sa labanang ito. Alam niyang ang pagtanggap sa kasong ito ay magdadagdag ng panibagong bigat sa kanyang trabaho,
ngunit hindi niya magawang talikuran ito. Hindi lang ito simpleng kaso, ito ay laban para sa katarungan ng mga taong walang ibang maaasahan kundi siya. Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig ang mahinang pagkatok sa pinto. Attorney Reyes, dumating na po ang ilang kinatawan ng komunidad. Nasa conference room na po sila, sabi ng kanyang assistant na halatang kinakabahan. Tumango siya at mabilis na tinipon ang mga dokumento bago tumayo. Sige, pupunta na ako, sagot niya. Sa likod ng kanyang mahinahong boses ay ang matinding determinasyon na hindi niya ipapakita sa iba. Pagpasok niya sa conference room, bumungad sa kanya ang mga mukha ng mga residente, mga pamilyang puno ng takot at pangamba. Ang kanilang mga mata ay nagtataglay ng halong desperasyon at pag-asa, ang klase ng pag-asa na parang nakasalalay na lamang sa kanya. Pinakamatanda sa kanila si Mang Isko de la Cruz, isang dating construction worker na naninirahan sa lugar ng mahigit 40 taon. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, tanda ng mahabang taon ng pagtatrabaho, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig ng magtanong. Attorney, totoo po bang may laban kami? Tanong nito, puno ng pag-aalinlangan, habang ang ibang residente ay tahimik na naghihintay ng sagot. Tinitigan ni Ilayana ang bawat isa sa kanila, sinisipsip ang bigat ng kanilang mga tingin. Alam niyang higit pa sa mga legal na argumento ang kailangan dito, ito ay laban para sa dignidad ng mga taong ito, laban para sa kanilang karapatan na manatili sa lupang tinitirhan nila ng ilang dekada. Huminga siya ng malalim, pinipilit gawing matatag ang kanyang tono. Hanggat ako ang abogado niyo, hindi ko hahayaan na may mawalan ng bahay ng basta-basta. Lalaban tayo, sabi niya, puno ng kumpiyansa at tapang. Sa saglit na iyon, may ilang napangiti, ngunit halata pa rin ang takot sa kanilang mga mata. Alam nilang ang kalaban nila ay hindi ordinaryong tao, isang makapangyarihang negosyante na bihasa sa paglalaro sa loob ng sistema. Habang patuloy ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga dokumento at hakbang na kailangang gawin, unti-unting nabuo sa isipan ni Ilayana ang mga susunod na hakbang. Alam niyang ang unang hakbang ay alamin kung sino talaga si Ramon Villamor, hindi lamang bilang negosyante kundi bilang tao. Pagkatapos ng pagpupulong, dumiretso si Ilayana sa kanyang desk at binuksan ang kanyang laptop. Kung gusto niyang talunin si Ramon Villamor, kailangan niyang unawain kung paano ito mag-isip. Mabilis niyang sine-arch ang pangalan nito, at sa loob ng ilang segundo, lumabas ang mga artikulo tungkol sa kanya, mga business ventures, mga kontrobersyal na deals, at ang reputasyon nitong puno ng intriga. Napansin niya ang hindi mabawalang listahan ng mga babaeng na link sa kanya. Napairap si Ilayana. Classic playboy businessman, bulong niya sa sarili, ngunit hindi siya nandito para alamin ang personal na buhay nito. Mas interesado siya sa paraan ng pamamahala nito ng negosyo. Isa-isa niyang binuksan ang mga artikulo tungkol sa mga naunang proyekto ng Fortes Group. Hinanap niya ang pattern, ang pirma ng estilo ni Villamor. Sa bawat proyekto, napansin niya ang parehong taktika, inaakit ang lokal na pamahalaan gamit ang malalaking investment, sinasamantala ang mga butas sa batas, at kung hindi uobra ang legal na paraan, may mga ulat ng pressure tactics laban sa mga residente. Napabuntong hininga siya. Mukhang hindi madali ang kalaban natin, bulong niya, ngunit sa kabila ng kabigatan ng sitwasyon, may bahagyang ngiti sa kanyang labi. Alam niyang ang bawat hakbang ni Villamor ay may kahinaan, at iyon ang hahanapin niya. Bigla niyang naalala si Attorney Gregorio Alvarado, isang veteranong abogado na maraming karanasan sa mga ganitong kaso. Kinuha niya ang telepono at diniyal ang numero nito. Ilang ring lang, sinagot na siya. Ilayana, anong balita? Tanong ni Alvarado sa kabilang linya. Sir, may gusto akong malaman sa mga naunang land disputes na kinasangkutan ni Ramon Villamor. May mga kaso bang umabot sa korte o palaging nareglo bago pa dumating doon? Tanong niya ng diretsahan. Madalas nareglo. Hindi mo siya basta-bastang madadala sa korte, sagot ni Alvarado, halatang alam na ang estilo ni Villamor. Matalino si Villamor at may paraan siyang hawakan ang mga ganitong sitwasyon, sagot ni Ilayana, napakagatlabi. Hindi siya magugulat kung ginagamit nito ang yaman at impluwensya upang pilitin ang mga abogado na umatras o ang mga residente na sumuko. Pero alam niyang hindi siya basta-bastang aatras. Hindi niya ako kayang bilhin, sir, sagot niya ng may kumpiyansa. Alam ko, kaya ikaw nga ang pinili ko para sa kasong ito, sagot ni Alvarado, puno ng tiwala.
Pagkababa ng tawag, muling ibinalik ni Ilayana ang atensyon sa kanyang laptop screen. Kung si Ramon Villamor ay bihirang dalhin ang laban sa korte, isang bagay lang ang ibig sabihin nito, may itinatago siya, isang reputasyon o lihim na ayaw niyang mabunyag. At iyon ang gagamitin ni Ilayana laban sa kanya. Dahil sa bigat ng sitwasyon, nagpa siya si Ilayana na magsagawa ng mas malalim na investigasyon. Alam niyang hindi niya maaaring labanan ang Fortes Group nang walang sapat na impormasyon. Una, kailangang makausap niya ang ilang empleyado mula sa loob ng kumpanya, mga taong maaaring may nalalaman tungkol sa mga ilegal na gawain nito. Pangalawa, kailangang hanapin niya ang butas sa kontrata ng Fortes Group sa gobyerno. Ang mga kasunduan, gaano man kaayos sa papel, ay maaaring may basura kung may nilalabag itong batas, lalo na kung may kinalaman sa karapatang pantao o mga batas ukol sa kalikasan. At pangatlo, kailangang makilala niya mismo si Ramon Villamor. Hindi sapat ang pagbabasa ng mga artikulo tungkol sa kanya sa internet. Kung gusto niyang talunin ang lalaki, kailangang alamin niya kung paano ito mag-isip, kumilos, at magdesisyon sa likod ng kanyang makapangyarihang negosyo. Sa puntong ito, isang bagay lang ang sigurado kay Ilayana, hindi siya papayag na matalo sa labanang ito. Higit pa ito sa personal na tagumpay, ito ay laban para sa mga taong umaasa sa kanya. Pagbalik niya sa opisina, agad siyang nagsimula sa kanyang plano. Binuksan niya ang laptop at sinimulang hanapin ang mga posibleng inside sources mula sa loob ng Fortes Group. Sa kanyang karanasan bilang abogada, natutunan niyang walang perpektong sistema, laging may isang tao na handang magsalita, lalo na kung nakaranas ito ng kawalang katarungan o hindi patas na trato. Nag-scroll siya sa LinkedIn at sinuri ang mga profile ng mga dating empleyado ng Fortes Group. Marami sa kanila ang lumipat na sa ibang kumpanya, ngunit may ilan na kamakailan lamang nag-resign. Ang mga ito ang posibleng may sariwang impormasyon. Habang nagbabasa, isang pangalan ang nakakuha ng kanyang atensyon, Luis Mercado, dating legal consultant ng Fortes Group. 5 taon itong nagtrabaho sa legal department ng kumpanya bago biglang nagbitiw 3 buwan na ang nakalipas. Agad siyang nagpadala ng mensahe kay Luis. Matapos ang ilang palitan ng mensahe, pumayag itong makipagkita sa kanya. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit na coffee shop sa labas ng lungsod, malayo sa mata ng publiko. Kung tama ang hinala ni Ilayana, malapit na niyang mahawakan ng ebidensyang kailangan upang maipabagsak ang Fortes Group. Dumating si Ilayana sa coffee shop ng maaga. Ang paligid ay tahimik, ngunit ramdam niya ang tensyon sa hangin. Pagpasok niya, agad niyang napansin si Luis Mercado, nakaupo sa isang sulok, may hawak na tasa ng kape. Mukha itong balisa, panay ang lingon sa paligid na parang may inaasahang mangyayari. Nilapitan niya ito. Attorney Guevara, tanong ni Luis, bahagyang nagulat nang makita siya. Tumango si Ilayana at umupo sa harap nito. Salamat sa pagpapaunlak ng meeting na ito, sabi niya, sinusubukang gawing magaan ang tono ng usapan. Huminga ng malalim si Luis bago magsalita. Hindi ko alam kung tama bang makipagkita ako sa'yo. Baka lalo lang akong mapahamak, sabi nito, halatang nag-aalala. Bakit? Ano bang meron sa kasong to na mukhang ikinakatakot mo? Diretsyong tanong ni Ilayana. Nagpaling-galing si Luis bago yumuko. Sa tingin mo ba basta-basta lang nagiging successful ang Fortes Group sa land accessions nila? Hindi lang ito tungkol sa batas, attorney. May mga transaksyon na hindi kailanman nagtala sa legal documents. Napakunot noo si Ilayana. Ibig mong sabihin, may under-the-table dealing si Ramon Villamor. Tumango si Luis, halatang nahihirapan sa pagsasalita. At hindi lang yun. May mga kaso na dapat umabot sa korte pero hindi natuloy. Alam mo kung bakit? Dahil ang mga taong dapat lumaban, biglang umaatres. Pinipilit silang umatras, tanong ni Ilayana, pilit iniintindi ang bigat ng sitwasyon. Oo, hindi lang pera ang gamit nila. May mga banta, at may mga tao silang ginagamit para siguraduhin na walang say-sagabol sa mga proyekto nila. Sino? Sino ang gumagawa ng mga ganitong bagay? Tanong ni Ilayana, ramdam ang tensyon sa kanyang boses. Nag-angat ng tingin si Luis at bumulong, isang pangalan ang laging lumalabas sa mga confidential meetings, Diego Salcedo. Natigilan si Ilayana. Sino siya? Right-hand man ni Ramon Villamor. Pero hindi siya simpleng businessman. Siya ang gumagawa ng maruruming trabaho.
Biglang bumigat ang pakiramdam ni Ilayana. Alam niyang kung may isang tao na dapat niyang bantayan bukod kay Ramon Villamor, si Diego Salcedo iyon. Pagka-uwi ni Ilayana mula sa meeting, hindi siya mapakali. Ang pangalang iyon, Diego Salcedo, ay parang nawawalang piraso ng puzzle na kailangan niyang buuin. Agad siyang naupo sa kanyang desk at binuksan ang laptop. Kung may madilim na kasaysayan si Diego, siguradong may bakas siya sa online records. Mabilis niyang sine-arch ang pangalan nito. Lumabas ang ilang artikulo, ngunit pawang business-related ang mga ito, formal at maingat ang pagkakasulat. Senior executive ng Fortes Group, ngunit halata na laging nasa background ni Ramon Villamor. Walang masyadong personal na impormasyon, parang sinadyang panatilihing low profile ang kanyang pagkatao. Napakagatlabi si Ilayana. Kung tahimik ang internet tungkol kay Diego, baka mas may makuha siya sa ibang paraan. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang kaibigan niyang journalist na si Annalisa Pascual, isang veteranong mamamahayag na may access sa mga confidential records at whistleblowers. Ellie, long time, girl. Anong chika, masayang bati ni Annalisa. Mika, may kailangan akong ipatignan sa'yo, sagot ni Ilayana, seryoso ang tono. Oo, mukhang bigatin to. Ano yan, tanong ni Annalisa. Isang lalaki na nagngangalang Diego Salcedo, senior executive ng Fortes Group. Pero may kutob ako na hindi lang siya basta businessman. Parang pamilyar ang pangalan na yan. Oh, teka. Tama nga ang hinala mo, Ellie, sagot ni Annalisa, halatang may nalalaman. Anong meron? Tanong ni Ilayana, ramdam ang kaba sa kanyang boses. May ilang lumang kaso ng harassment at intimidation na naiugnay sa kanya, pero walang umabot sa korte. Ilang whistleblowers dati ang nagsabing siya raw ang enforcer ng Fortes Group, ang taong nagpapatino sa mga hindi gustong lumaban sa kumpanya. Biglang lumamig ang pakiramdam ni Ilayana. Alam niyang ang labanang ito ay hindi lamang tungkol sa batas. Ngayon, malinaw na buhay niya mismo ang maaaring nakataya. Ngunit sa halip na umatras, lalo pang tumibay ang kanyang paninindigan. Alam niyang hindi siya maaaring sumuko, hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga taong umaasa sa kanya. Kinabukasan, nagpa siya si Ilayana na harapin mismo si Ramon Villamor. Kung may alam ito tungkol sa mga pananakot at ilegal na galawan ni Diego Salcedo, gusto niyang marinig mismo mula sa bibig ng taong nasa tuktok ng lahat. Nagpadala siya ng formal request para sa isang meeting, ngunit hindi siya nagkaroon ng mataas na pag-asa na pagbibigyan siya. Kaya't laking gulat niya nang makatanggap siya ng sagot ilang oras lang ang lumipas, pumayag si Ramon na makipagkita. Ang meeting ay itinakda sa opisina ni Ramon sa pinakamataas na palapag ng Fortes Group Headquarters. Habang pumapasok siya sa gusali, agad niyang naramdaman ang bigat ng kapaligiran, ang modernong disenyo ng interior, ang mamahaling dekorasyon, at ang mga empleyadong mukhang bihasa na sa corporate politics. Ang lahat ng ito ay nagbigay ng impresyon na ang Fortes Group ay hindi basta-basta. Attorney Reyes, hinihintay ka na ni Mr. Villamor, malumanay na sabi ng receptionist, na tila sanay na sa mga bigating bisitang pumapasok sa gusaling iyon. Huminga ng malalim si Ilayana bago tumuloy. Pagbukas ng pinto ng opisina, bumungad sa kanya si Ramon Villamor, naka-relax na nakaupo sa kanyang swivel chair. Ang isang kamay ay nakapatong sa mesa at ang isa'y may hawak na basong may lamang whiskey. Matangkad ito, gwapo, at may malademonyong karisma na halatang ginagamit niya hindi lamang sa negosyo kundi pati na rin sa personal na aspeto ng kanyang buhay. Pagkakita sa kanya, ngumiti si Ramon, ngunit hindi iyon ngiting pala kaibigan. May halong panunuya at pagsusukat ang ekspresyon nito. Attorney Reyes, sa wakas nagkita rin tayo. Matagal na kitang naririnig. Bungad nito, ang boses ay kalmado ngunit may bahid ng pagmamataas. Sana maganda ang mga narinig mo, sagot ni Ilayana habang maingat na umupo sa silya sa harap ng mesa nito. At marami rin akong narinig tungkol sa'yo, Mr. Villamor. Nagpalitan sila ng titig, parang dalawang manlalaro sa isang chess game na nag-aaral ng bawat galaw ng isa't isa. So, bakit mo ako gustong makausap? Tanong ni Ramon, diretsyong nakatitig kay Ilayana. Ang mga mata nito ay parang nanguhukay ng impormasyon, sinusuri ang bawat galaw niya. Tungkol sa lupang kinukuha ng kumpanya mo, at tungkol kay Diego Salcedo, sagot ni Ilayana nang walang paligoy-ligoy.
Bahagyang umangat ang kilay ni Ramon sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang right-hand man, ngunit nanatili itong kalmado. Halatang inaasahan na niya ang ganitong usapan. HM, mukhang mas marami ka pang alam kaysa sa dapat mong malaman, attorney, ani Ramon, ang tinig nito ay may halong amusement at babala. At sigurado akong mas marami ka pang hindi sinasabi, Mr. Villamor, sagot ni Ilayana, hindi nagpapatalo. Pinanatili niya ang matatag na ekspresyon habang nakatingin sa lalaki. Ngumiti si Ramon, ngunit hindi iyon ngiting nagpapakita ng saya. Isa itong mapanganib ng ngiti, parang leon na nagmamasid sa isang potensyal na biktima. Kung gusto mong malaman ang totoo, kailangan mong magtanong ng tama, sabi ni Ramon, ang boses nito ay parang isang guro na nagtuturo sa isang estudyante. Tumagilid si Ilayana sa kanyang pagkakaupo, pinapakiramdaman ang bawat reaksyon ni Ramon. Sige, Mr. Villamor, sasabihin ko ng diretsahan. Ano ang papel ni Diego Salcedo sa mga proyekto mo? Hindi agad sumagot si Ramon. Sa halip, kinuha nito ang basong may whiskey sa gilid ng mesa at dahan-daang lumagok. Pagkatapos ay ngumiti ito, isang ngiti na tila gustong sukatin kung gaano kalayo ang kayang abutin ni Ilayana. Diretsahan ka pala kung magtanong, attorney. Wala akong panahon sa paligoy-ligoy. Kaya mo ba akong sagutin, o kailangan ko pang maghanap ng iba pang makakapagbigay ng impormasyon? Tanong ni Ilayana, ang boses ay puno ng kumpiyansa. Bahagyang natawa si Ramon, ngunit hindi iyon ngiting masaya. Wala kang ibang mahahanap na makapagsasabi ng totoo, attorney. Pero heto ang problema, hindi ko alam kung gusto kitang sagutin. Pinilit ni Ilayana na kontrolin ang kanyang emosyon. Alam niyang nilalaro siya ng lalaking ito, ngunit hindi siya maaaring magpadala. Alam mo, Mr. Villamor, isa kang bihasang negosyante. Alam mong hindi ako makikipagkita sa iyo kung wala akong pinanghahawakang impormasyon. Kung hindi mo ako tutulungan ngayon, hahanap ako ng ibang paraan, at baka hindi mo magustuhan ang magiging resulta. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ilang segundo ng katahimikan ang namayani, ngunit ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Hanggang sa unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Ramon, mula sa mapanuksong ngiti, naging seryoso ito. Si Diego Salcedo ay isang taong gumagawa ng maruming trabaho. Pero hindi siya gumagalaw nang hindi ako pumapayag, prangkang sagot ni Ramon. Ibig sabihin, alam mo ang ginagawa niya, tanong ni Ilayana, ang tono ay puno ng determinasyon. Aba, syempre, bakit ko naman ipagkakaila? Alam mo bang mahirap patakbuhin ang isang kumpanya sa mundong ito kung palaging malinis ang kamay mo? At kasama sa pagiging hindi malinis ang pananakot sa mga residente, ang pagpapa-address sa mga kaso tulad nito. Bahagyang umiling si Ramon at muling nilagok ang whiskey. Mali ang tanong mo, attorney. Hindi ko pinapa-address ang mga kaso. Ang ginagawa ko ay iniiwasan kong magkaroon ng kaso. Malaki ang pagkakaiba noon. Sa anong paraan? Sa pamamagitan ng pagbili sa mga taong may laban sa iyo, o sa pamamagitan ng pananakot, tanong ni Ilayana, ang kanyang boses ay puno ng hamon. Sabihin nating may kanya-kanyang paraan ang lahat sa pagpapalakad ng negosyo, sagot ni Ramon. At ikaw, attorney, tila interesado kang malaman kung paano ako gumalaw. Kasi alam ko na may nilalabag kang batas, sagot ni Ilayana, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. At ano naman ang gagawin mo kapag napatunayan mo? Tanong ni Ramon, ang tono ay parang nangaasar. Ipapanalo ko ang kasong ito. Sisiguraduhin ko na matatalo mo ako sa legal na paraan, hindi sa maruming laro. Saglit na natahimik si Ramon. Hanggang sa muling lumitaw ang nakakalokong ngiti nito. Nagugustuhan ko ang tapang mo, attorney. Pero sana handa ka sa kung ano ang kapalit niyan. Tumayo si Ilayana, ang kanyang ekspresyon ay puno ng determinasyon. Mas handa akong lumaban kaysa sa iniisip mo, Mr. Villamor. At maghihintay ako sa araw na matalo kita. Habang lumalabas siya ng opisina, alam niyang nagsisimula na ang tunay na laban. Ngunit sa kabila ng panganib, hindi siya natakot dahil alam niyang nasa panig niya ang katotohanan. Nakangiting sinundan ng tingin ni Tyler si Ilayana habang palabas ito ng opisina. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, naroon ang isang bagay na mas malalim, isang babala. Alam niyang hindi ito ang huling beses na magkikita sila. At alam niyang may paparating na ganti. Pagkalabas ni Ilayana, nanatili si Tyler na nakatitig sa pintuan ng ilang minuto, tila iniisip ang mga nangyari.
Hindi niya maiwasang mapangiti ng bahagya. Matapang ang babaeng iyon. Hindi siya sanay na may humaharap sa kanya ng ganoon, hindi bilang isang tagahanga o kasosyo, kundi bilang isang tunay na kalaban. Karamihan sa mga taong lumalaban sa kanya ay nauuwi lamang sa dalawang bagay, bumibili ng katahimikan o natatakot kaya umaatres. Pero si Luz Viminda Santos, ibang klase siya. May apoy sa kanyang mga mata, isang tapang na bihira niyang makita sa kahit sino. At iyon ang dahilan kung bakit hindi niya maiwasang mag-isip, ano kaya ang kaya niyang gawin. Napailing si Tyler at kinuha ang telepono mula sa kanyang mesa. Dapat ay tapusin na niya ito. Hindi siya dapat nagkaka-interes sa ganitong klase ng sitwasyon. Dinial niya ang isang numero, at ilang ring lang ang lumipas bago sumagot ang nasa kabilang linya. Boss, malamig na boses ni Diego Salcedo ang sumalubong. What's the? Si Luz Viminda Santos, putol ni Tyler, ang boses ay malamig ngunit puno ng intensyon. Mukhang mas malalim ang paghuhukay niya kaysa sa dapat. Noted. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Diego, halatang naghihintay ng malinaw na utos. Not yet, sagot ni Tyler. Ang tono ay mahigpit ngunit maingat. Sigurado ka, dapat ba nating hayaan siyang makialam? May bahid ng pag-aalinlangan sa boses ni Diego. I didn't say that. Bantayan mo siya. Alamin mo kung sino ang kinakausap niya, kung saan siya kumukuha ng impormasyon. Pero huwag mo siyang gagalawin. Not yet. Saglit na katahimikan ang bomb-alert sa linya. Alam ni Diego na hindi ito ang karaniwang utos ni Tyler. Kadalasan, gusto nito ng mabilis at tiyak na solusyon. Pero ngayon, tila may ibang plano ang kanyang boss. Fine. But if she crosses the line? I know, putol ni Tyler. I'll deal with it when the time comes. Pagkababa ng tawag, humalukip-kip si Tyler at muling napangiti. Hindi niya alam kung bakit hindi niya kayang tapusin ito agad. Karaniwan, wala siyang pasensya sa mga taong humahamon sa kanya. Pero si Eli Ana, parang may parte sa kanya na gustong makita kung hanggang saan kayang lumaban ng babaeng iyon. Nilagok niya ang natitirang whiskey sa kanyang baso at tumingin sa malayo. Dapat ay tapos na ang usapan. Ganoon lang naman kasimple sa kanya ang mga problema. Pero bakit parang may kakaibang interes siyang makita kung ano ang magiging susunod na hakbang ni Eli Ana? Napangiti siya ng bahagya at umiling. This should be interesting, bulong niya sa sarili. Samantala, habang nasa loob ng kotse pauwi si Eli Ana, hindi niya mapigilan ang sarili na mag-isip tungkol sa naging usapan nila ni Tyler. Alam niyang hindi ito ordinaryong negosyante, matalino ito, tuso, at bihasang-bihasa sa laro ng kapangyarihan. Ngunit may isang bagay siyang napansin, parang hindi ito nagulat nang banggitin niya ang pangalan ni Diego Salcedo. Ibig sabihin, alam niyang iniimbestigahan ko sila, bulong niya sa sarili, habang mariing ikinuyom ang kanyang kamao. Napapikit siya saglit, sinusubukang pigilan ang bumubukal na inis sa kanyang dibdib. Kung alam na ni Tyler ang ginagawa niya, siguradong magiging mas maingat na ito. Mas mahihirapan siyang makahanap ng ebidensya na magpapatunay ng kanyang mga paratang. Ngunit hindi siya sisuko. Hindi siya pwedeng umatras ngayon. Napatingin siya sa kanyang telepono, at isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kailangan niyang maghanap ng bagong paraan. Agad niyang tinawagan si Mika, ang kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan at katuwang sa kaso. Ellie, kumusta ang meeting kay Big Boss? Agad na tanong ni Mika nang sagutin ang tawag. As expected, hindi siya madaling basahin. Pero may napansin ako, Mika. Parang alam na nila na may ginagawa akong investigasyon, sagot ni Eli Ana. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Well, that's bad news. Pero hindi rin surprising. Malalaking tao yan, Ellie, may koneksyon, may pera, at higit sa lahat, may mga taong handang gumawa ng maruruming trabaho para sa kanila, sagot ni Mika, halatang nag-aalala rin. That's exactly what I'm afraid of, sagot ni Eli Ana. So, anong plano mo ngayon? Kumalma si Eli Ana at saglit na tumingin sa labas ng bintana ng kanyang kotse. Kailangan kong makahanap ng insider. Someone who knows what's really happening inside Fortes Group. That's gonna be tricky, sagot ni Mika. Ngunit may bahid ng pag-asa ang kanyang boses. Pero may isang pangalan ako na pwedeng ibigay sa'yo. Hindi ako sigurado kung willing siyang tumulong, pero dati siyang empleyado ng kumpanya ni Tyler. At may narinig akong rumors na may atraso siya sa kanila. Napangiti si Eli Ana ng bahagya.
Alam niyang hindi magiging madali ang susunod na hakbang, pero ito ang simula ng isang bagong yugto sa laban niya. Sino? Leandro Cruz. Saan ko siya mahahanap? Last I heard, nagtatago siya. Pero may alam akong lugar kung saan siya madalas makita. I'll text you the details. Thanks, Mika. I owe you one. Oh, you owe me more than one, girl. Be careful, okay? Pagkababa niya ng tawag, nakatanggap agad siya ng text mula kay Mika, isang address sa isang lumang bar sa kabilang bahagi ng syudad. Napangiti si Ilayana. Mukhang may bago siyang lead. At kung tama ang hinala niya, baka ang taong ito ang makapagbibigay ng ebidensya na kailangan niya para pabagsakin si Ramon Villamor. Pagdating ni Ilayana sa bar, hindi pa man siya nakakapasok ay isang malamig na panyo ang biglang tumakip sa kanyang bibig at ilong. Nagpumiglas siya, pero mabilis siyang hinatak ng malalakas na braso palayo. Nanlabo ang paningin niya, at naramdaman niyang unti-unting nanghihina ang kanyang katawan hanggang sa tuluyang mawalan ng malay. Dahan-daang bumalik ang diwa ni Ilayana. Ang unang naramdaman niya ay ang bigat ng kanyang ulo, kasunod ang matinding hilo. Pagdilat ng kanyang mga mata, agad siyang nagpanik nang mapansin niyang nasa loob siya ng isang van. Nakaupo, nakatali ang kanyang mga kamay sa likod, at hindi siya makagalaw. Napatingin siya sa harapan niya, at doon niya nakita si Ramon Villamor, nakaupo ng kampante sa tabi ni Diego Salcedo, ang pinagkakatiwalaang tauhan nito. Ngumiti si Tyler habang pinagmamasdan ang pagpupumiglas niya. Well, finally awake. Ikaw, ano? Totoo, kidnapping. Alam mo bang illegal yan? Sarkastikong tanong ni Ilayana. Ang isang matalinong abogada, nahuli ng ganito kabilis. I was expecting more from you, Attorney Reyes. Let me go, Tyler. Kung akala mo na matatakot mo ako, nagkakamali ka. Napangisi si Marco sa kasamandal sa upuan niya. Palaban ka pala, Attorney Reyes. Pero hindi mo ba naisip, kung kaya ka naming hulihin ng ganito kadali, ano sa tingin mo ang kaya pa naming gawin? Sumiklab ang galit ni Ilayana, pero pinigilan niyang ipakita. Kailangan niyang mag-isip, kailangan niyang makahanap ng paraan para makatakas. Ano bang gusto ninyong mangyari? Matigas niyang tanong. I should be the one asking you that, Attorney Reyes. Excuse me, bakit mo ba ako gustong pabagsakin? Anong makukuha mo roon, ha? Justice, money, or gusto mo lang ba akong asarin? I want the truth, at gusto kong protektahan ang mga tao na nais mong pahirapan, madiing sabi ni Ilayana. Nagkatawanan sina Tyler at Marco. Protektahan. Para kang bata, hindi mo pa ba naiintindihan? Sa mundo ng negosyo, walang proteksyon, walang hustisya. May kapangyarihan lang at mga taong kayang bilhin. Hindi niyo ako kayang bilhin, madiing sagot ni Ilayana. Napatigil si Tyler. Saglit lang niya itong tinitigan bago dahan-daang lumapit. Lumuhad ito sa harapan niya at inilapit ang mukha sa kanya. Hindi kita bibilhin, Ilayana. Pero hindi rin kita hahayaan na sirain ang lahat ng pinaghirapan ko. Then you better be ready, Mr. Fortes, dahil hindi rin ako titigil. Well, see, sa isip ni Ilayana, isa lang ang sigurado niya, hindi niya alam kung paano, pero makakatakas siya rito. At kapag nangyari iyon, sisiguraduhin niyang si Ramon Villamor ang mawawala ng kontrol, hindi siya. Pagdating ng van sa isang private property, agad bumukas ang pinto at inilabas si Ilayana. Pilit siyang nagpupumiglas, pero mahigpit ang pagkakatali ng kanyang mga kamay. Napatingin siya sa paligid, isang malaking modernong villa ang nasa harapan niya, malayo sa syudad. Private property ni Tyler, walang duda. Let's go, malamig na sabi ni Marco habang tinutulak siya papasok. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod, pero hindi niya inaalis ang matalim niyang tingin kay Tyler na naglalakad lang ng kampante sa unahan. Pumasok sila sa isang malawak na silid na mukhang isang personal office o war room. Sa gitna, may nakaplaster na napakalaking mapa, detalyadong blueprint ng lupaing pinag-aawayan nila. Huminto si Tyler sa harapan ng mapa saka tumingin sa kanya. All right, Attorney Reyes. Since you're so eager to fight me, let me explain something to you. Ipinatong nito ang isang kamay sa ibabaw ng mapa saka tinapak ito ng bahagya. See this land. It's mine. Binili ko to ng legal. Walang anomalya, walang nakaw. Hindi ko ito ninakaw sa mga taong nakatira dito.
Kung ganun, bakit mo sila pinapaalis? Kung tunay kang malinis, bakit hindi mo na lang silang hayaan manatili? Tanong ni Eli Ana. Napangiti si Tyler at umiling. Eli Ana, business is business. Hindi ako isang charitable organization. Hindi ako nagpapamigay ng lupa. Binili ko ito dahil gusto kong pakinabangan, just like any smart businessman would do. Lumapit siya sa gilid ng mapa at itinaas ang isang dokumento. This is a contract, a relocation program. Hindi ako isang demonyo na nagpapalayas lang ng tao nang walang kapalit. Bahagyang lumapit si Eli Ana upang makita ito. Where is this? I am giving each resident a financial package para muling makapagsimula. They are not being kicked out with nothing. They are being compensated. Napakunot ang noo ni Eli Ana. And you think money is enough? Sa palagay mo ba madali lang para sa kanila na iwanan ang mga tahanang kinalakihan nila? If I were a bad guy, Eli Ana, hindi kita dadalhin dito para kausapin. Kung masama akong tao, pinatira ko na ang mga demolition team doon at binayaan ko silang mawalan ng bahay sa isang iglap. But I didn't. And what about those who refuse? Yung ayaw umalis kahit bayaran mo. Pipilitin mo silang lumayas. Muling ngumiti si Tyler, pero ngayon mas seryoso na. Kung kaya mo silang kumbinsihing huwag umalis, be my guest. Pero tandaan mo, Eli Ana, this land is legally mine. Tahimik lang si Eli Ana, pinoproseso ang lahat. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging approach ni Tyler. Akala niya haharap siya sa isang lalaking tuso at walang pakialam. Pero sa ngayon, tila iba ang ipinapakita nito. Legally yours. Pero paano mo nakuha ang lupang to? Sigurado ako na may mga dokumentong magpapatunay na hindi mo lang basta binili yan. Hindi ba't dati itong community land? Paano napunta sa isang pribadong kumpanya? Now we are talking. Lumapit ito sa mesa at kinuha ang isang folder na puno ng papeles. Binuksan ito at inilatag sa harapan niya. The land was previously owned by a private corporation decades ago. Hindi ito public property. Hindi rin ito ancestral land. The residents are basically squatters, kahit pa sabihin nating matagal na silang nakatira doon. And let me guess, binili mo ito mula sa may-ari sa presyong ikaw lang ang nakakaalam, tanong ni. Kasalanan ko ba na hindi nila naisip ang bilhin ang lupang tinirahan nila ng napakatagal? Alam mong hindi yun ganun ka-simple. Hindi lahat ng tao may kakayahang bumili ng lupa, lalo na kung pinagkakakitaan ng malalaking negosyante ang mga ganitong transaksyon, madiing sagot ni Eli Ana. Hinawakan ni Tyler ang mapa at tinapak ito ng bahagya. I understand your concern, Attorney Reyes. Pero sagutin mo ako ng tapat, mas pipiliin mo bang manatili silang nakatira sa barong-barong, walang maayos na sistema ng tubig at kuryente, at walang kasiguraduhan sa kanilang kinabukasan? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Eli Ana. Sumandal si Tyler sa gilid ng mesa habang nakataas ang isang kilay. Ang proyekto kong itatayo dito ay hindi lang basta commercial buildings. I am developing a modern residential and business hub. And guess what? May mga inilang housing units para sa kanila sa mas maayos na lokasyon. Halos hindi makapaniwala si Eli Ana. You are relocating them. Yes. At hindi lang basta pagtatabuyan kung saan. May relocation housing program na kasama sa proyekto. Hindi lang ako nag-aalok ng pera bilang compensation, kundi ng mas maayos na tirahan at oportunidad na magkaroon ng trabaho. Tahimik na pinag-aralan ni Eli Ana ang blueprint ng proyekto. Totoo nga, may bahagi roon na tila residential area na may itinalagang housing units. Pero hindi pa rin siya kumbinsido. Kung totoo lahat ng sinasabi mo, bakit hindi mo ito ipinaliwanag ng mas maayos sa kanila? Bakit may mga taong nagsasabi na pinipilit silang umalis? Tanong niya. Napabuntong hininga si Tyler. Dahil hindi lahat ay handang makinig, Eli Ana. Most people fear change. Mas gusto nilang magpatigas kahit may ibinibigay kang solusyon. At hindi rin mawawala ang mga taong nagpapakalat ng maling impormasyon. Then give me time. Kung talagang malinis ang plano mo, hayaan mo akong ipaliwanag ito sa kanila. Hayaan mong ako mismo ang makakita kung patas nga ang alok mo. You want to be my middleman. I want to be fair. If you are really not the villain here, then you should not be afraid of transparency. Nagtagal ang tingin sa kanya ni Tyler bago ito muling ngumiti. You've got guts, Attorney Reyes. Fine, I'll give you a chance. Pero tandaan mo, Eli Ana,
Sa oras na malaman mong tama ako, gusto kong marinig mismo sa'yo na hindi ako masamang tao. Tinitigan siya ni Ilayana. Alam niyang hindi ito basta-bastang pagsubok lang. Kung tatanggapin niya ito, papasok siya mismo sa mundo ni Tyler. At hindi siya sigurado kung ito ba ay isang pagkakataon o isang bitag. Fine. Ipapaliwanag ko sa kanila ang plano mo. Pero bago yun, sinipat niya ang mga dokumentong nasa harapan bago muling tumingin kay Tyler. Gusto kong marinig mula mismo sa'yo, ano ang nalaman ko na gumagawa kayo ng mga maruming paraan para maging pabor sa inyo ang lahat. Sa halip na magmukhang guilty, napangisi lang si Tyler. Hay, ang kwento talaga ng mga tao. Kung kulang minsan, sobra. Relax, Attorney Reyes. Ano bang narinig mo? Mariing tumitig si Ilayana sa kanya. Alam kong may mga napipilitang pumirma sa kontrata gamit ang pananakot. May ilang residente ang nagsabi na bigla na lang silang nakatanggap ng eviction notice kahit hindi pa tapos ang negosasyon. At higit sa lahat, may ilang sinasabi na may mga grupo kayong inupahan para guluhin ang komunidad upang mawalan sila ng tiwala sa isa't isa. I swear, people love to exaggerate. Let's break it down, shall we? Lumakad ito pabalik sa mesa at kinuha ang isang dokumento saka ipinatong sa harapan niya. Una, tungkol sa sapilitang pagpirma, lahat ng kontrata namin ay legal at may mga opisyal na kinatawan ng gobyerno na nagsusupervise. Ang alok namin, kailangan nilang lumipat sa itinakdang panahon para hindi maantala ang proyekto. Pero kung may mga notice na natanggap kahit na hindi pa sila pabayad, that's something I need to look into. Napataas ang kilay ni Ilayana. So inaamin mong may mali. I'm saying na may mga bagay na hindi ko laging alam kaagad. I have a whole team handling this, and if there are irregularities, I will check. Hindi ibig sabihin na ako mismo ang nag-uutos. And the last one, may mga nagpapanggap na hindi nyo tauhan pero gumagawa ng gulo sa komunidad. Sino ang nag-utos sa kanila? Dito na tumigil sa pagtawa si Tyler. Bahagyang dumilim ang ekspresyon nito at seryosong tumingin kay Marco. Sandali itong natahimik bago bumantong hininga. That, I need to confirm. Kung may third party na nakikialam, I need to know who. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngayon lang nakita ni Ilayana na tila may bahid ng pag-aalala si Tyler. Nagdududa rin si Tyler sa nangyayari. Hindi niya alam kung totoo itong walang alam o magaling lang itong magpanggap. You expect me to believe you? Sarkastikong tanong niya. Hindi ko inaasahan na maniniwala ka kagad, pero bibigyan kita ng pagkakataon na malaman ang totoo. Fine. Pero tandaan mo, Tyler, kung malalaman kong ikaw mismo ang may pakana ng lahat ng ito, hindi ako magdadalawang isip na pabagsakin ka. Muli siyang napangisi, halatang natutuwa sa tapang niya. Fair enough. Pero kung mapatunayan ko na hindi ako ang kalaban mo, anong gagawin mo? Anong ibig mong sabihin? Simple lang, sagot ni Tyler habang naglalakad pabalik sa mesa. Kung malaman mong ang ibang taong sumasabay ang may kasalanan, kaya mo bang harapin sila kahit pa ibig sabihin yun nakakampi mo ako? I fight for what's right, not for personal biases. Kahit sino pa ang nasa likod ng pananakot at panggigipit sa mga tao, haharapin ko sila. Pero huwag mong asahan na kakampi kita, Tyler. Hindi ako nabibili. Good answer. Lumapit siya sa mesa at muling tinapak ang mapa. Then let's do this the right way. Bibigyan kita ng access sa mga dokumento para makita mo kung ano ang legalidad ng transaksyong ito. Pero kapalit niyan, gusto kong makausap mo ang mga taong tutol sa proyekto, hindi lang bilang abogado nila kundi bilang isang neutral party. Neutral party? Paano ako magiging neutral kung ako ang abogado nila? Kung gusto mong malaman ang totoo, di ba? At gusto kong marinig mula sa iyo mismo kung ang problema ba talaga ay ako o may iba pang gustong manggulo. Matagal na hindi nagsalita si Ilayana. Alam niyang delikado ang alok na ito. Kung tatanggapin niya, kailangan niyang makita ang sitwasyon sa mas malawak na pananaw, hindi lang bilang isang abogado na kumakatawan sa mga tao kundi bilang isang tagapamagitan sa pagitan ng dalawang panig. Pero sa kabila ng pag-aalinlangan, may parte sa kanya na gustong malaman ang buong katotohanan. Huminga siya ng malalim bago nagdesisyong tumango. Fine. Pero huwag mong isipin na kakampi mo ako. Ginagawa ko lang ito para sa mga taong nakataya ang buhay at kinabukasan. Dito napangiti si Tyler. That's all I need. Napaisip si Ilayana habang tinitingnan ang blueprint sa harapan niya. Alam niyang nagsisimula pa lang ang laban na ito,
At hindi niya alam kung sa huli siya ba ang tuluyang babago ng paniniwala niya o si Ramon Villamor. Sa paglipas ng mga araw, sinimulan ni Ilayana ang kanyang investigasyon. Ibinigay sa kanya ni Tyler ang akses sa mga legal na dokumento ng proyekto, at totoo nga na nasa pangalan nito ang lupa. Wala siyang nakitang anomalya sa pagbili nito, pero hindi pa rin niya maiwasang magduda dahil iba ang nakasulat sa papel kaysa sa realidad ng mga taong nakatira sa lugar. At ngayon, andito siya mismo sa komunidad na apektado ng proyekto. Pagdating niya roon, tumambad sa kanya ang tunay na kalagayan ng mga residente, masisikip na barong-barong, sira-sirang bubong, putikang daanan, at kawalan ng maayos na tubig at kuryente. May mga batang nakayapak na naglalaro sa tabi ng mga nakatambak na basura, at may matatandang tahimik na nakaupo sa ilalim ng mga lumang tolda. Dahil dito, nagpa siya siyang magpatawag ng isang pulong ng buong komunidad upang ipaliwanag ang sitwasyon. Sa gabi ng pulong, nagtipon ang mga tao sa isang hantang lote sa loob ng komunidad. Ang ilan ay galit, ang ilan ay nag-aalangan, pero ang lahat ay gustong marinig ang sasabihin niya. Tumayo siya sa gitna, hinanda ang sarili sa mga maanghang na tanong. Alam kong marami sa inyo ang natatakot at nagagalit, at naiintindihan ko kayo. Pero gusto kong ipaliwanag ng malinaw ang sitwasyon natin. Wala nang dapat ipaliwanag. Wala kaming ibang tahanan kundi dito, sigaw ng isa. Oo nga, hindi naman tayo iniintindi ng mga mayayaman na yan, sigaw pa ng isa. Pero sa halip na magpadala sa ingay, pinanatili ni Ilayana ang matatag na boses. Alam ko kung gaano kahirap ang sitwasyon nyo. Nakita ko mismo kung paano kayo namumuhay dito, at hindi ako bulag sa hirap na dinaranas nyo araw-araw. Alam kong mahirap tanggapin, pero hindi natin mababago ang katotohanan na naibenta na ang lupang ito. Hindi natin yun mababawi sa isang iglap, at lalong hindi natin pwedeng pabayaan na mawalan tayo ng matutuluyan. Kaya andito ako para ipaliwanag kung ano ang mga pwedeng gawin para matiyak na hindi kayo ang talo sa sitwasyong ito. At paano mo masisigurado yan, ha? Galit na tanong ng isang matandang babae. Anong garantiya namin na hindi nyo lang kami inuuto? Huminga ng malalim si Ilayana bago sumagot. Alam kong hindi madali ang lahat ng ito. Pero pinag-aralan ko ang plano ni Ramon Villamor, at sa lahat ng developer na nakatrabaho ko, siya lang ang nagbigay ng relocation program ng ganito kaayos, may bahay na inilaan para sa inyo, may perang ibibigay sa bawat pamilya bilang ayuda, at may trabahong iniaalok sa mga nais maghanap buhay sa bagong proyekto. Nagbulungan ang mga tao, halata ang pag-aalinlangan sa ilan, pero may ilan ding tila nagiging interesado. At paano kung hindi namin gustong umalis? May karapatan kaming manatili dito, sigaw ng isa. At paano kung mas dumal ang buhay namin kapag lumipat kami, dagdag pa ng iba. Matatag na tumingin si Ilayana sa kanila. Kung hindi kayo aalis, wala tayong kasiguraduhan kung ano ang mangyayari. Pero kung susubukan nating ayusin to sa tamang paraan, mas magkakaroon tayo ng pagkakataon na hindi lang basta lumipat kundi magkaroon ng mas maayos na buhay. Nakita mo na ba mismo ang lilipatan namin, o puro papeles lang ang basahan mo? Tanong ng isa na halatang may galit. Saglit siyang napahinto. Hindi pa. Pero kung gusto nyo, pupuntahan ko mismo at titignan ang kondisyon ng relocation site bago natin tuluyang pagdesisyonan. Muling nagbulungan ang mga tao. May ilang natuwa sa sagot niya, pero may ilan pa ring hindi kumbinsido. Ang totoo niyan, hindi ko kayo mapipilit na tanggapin ang alok na ito. Pero nandito ako para tiyakin na hindi kayo malalamangan. Kung may makita akong kahit na anong anomalya sa proyekto, ako mismo ang lalaban para sa inyo. Dito na natahimik ang karamihan. Hindi nila inasahan na, sa halip na itulak silang lumipat, bibigyan sila ni Ilayana ng pagkakataon na makita ang kabuuan ng plano. Bibigyan natin ng 1 linggo ang usapang to. Sa loob ng panahong iyon, sisiguraduhin kong makikita ko mismo ang relocation site. Kapag bumalik ako rito, dadalhin ko sa inyo ang sagot na nararapat. Sa wakas, may ilang tumango bilang tanda ng pagsang-ayon. Pagkatapos ng pulong, dumiretso si Ilayana sa sasakyan niya. Pagod siya, hindi lang pisikal kundi pati emosyonal. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad, hindi lang bilang abogado kundi bilang isang tao na gustong ipaglaban ang tama. Habang nasa loob siya ng kotse, biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Tumatawag si Ramon Villamor. Napabuntong hininga siya bago sinagot. Ano na naman, Tyler? Relax.
Attorney Reyes, narinig ko ang meeting mo kanina. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o may inis. Napataas ang kilay niya. Pinababantayan mo ako. Bakit? May problema ka ba sa mga sinabi ko? Wala naman. Actually, impressed ako. Hindi mo lang sila basta pinilit na tanggapin ang offer ko. Binigyan mo rin sila ng pagkakataon na makapagdesisyon ng maayos. Pero, tanong ni Ilayana. Pero bakit mo sinabi sa kanila na pupuntahan mo ang relocation site? Hindi lang basta lakad-lakad yan, Ilayana. May proseso. Alam ko. Pero gusto kong makita mismo kung ano ang lilipatan nila, kung talagang maganda ang lugar na yon. Wala kang dapat ipag-alala, hindi ba? May ilang segundong katahimikan sa kabilang linya bago muling nagsalita si Tyler. Fine. I'll arrange it. Pero may isang kondisyon. Napairap si Ilayana. Ano na naman? Sasama ako. Ano? You heard me. Ako mismo ang magpapakita sa iyo ng lugar para kung may reklamo ka, direkta mo nang masabi sa akin. Hindi na kailangan. Kaya kung pumunta mag-isa, hindi ako pumapayag. Kung pupunta ka roon, ako ang bahala sa'yo. Naiinis man, alam ni Ilayana na wala siyang choice. Sa huli, bamantong hininga siya at sumuko. Fine. Kailan tayo aalis? Bukas ng umaga. Sasanduan kita. Wala na bang ibang paraan? Pwede namang magkita na lang tayo doon. Nope. I'll pick you up. Pinilig ni Ilayana ang ulo pero wala na siyang magagawa. Hi. Okay, Tyler. See you tomorrow. Sweet dreams, Attorney Reyes, pabirong sabi nito bago binaba ang tawag. Napailing si Ilayana. HM. Sweet dreams mo mukha mo. Pero kahit na anong inis niya, hindi niya maitatanggi ang isang bagay, may bahagi sa kanya na gustong makita kung paanong magpapaliwanag si Ramon Villamor. Kinabukasan, maagang dumating si Tyler sa kondo ni Ilayana. Eksaktong alas 7 ng umaga, ang mamahaling itim na SUV ay pumarada sa harapan ng gusali. Ilang segundo lang, tumunog na ang cellphone niya. I'm here, sweetheart. Hindi mo ako sweetheart. Not yet, sagot ni Tyler na halatang naaasar. Pero tara na, sayang ang oras. Huminga ng malalim si Ilayana bago bumaba. Paglabas niya, bumungad sa kanya si Tyler na nakasandal sa kotse. Naka-black button-down shirt ito na medyo nakabukas ang ilang butones, dark jeans, at isang pares ng designer sunglasses. Mukhang relax ito, pero ang pilyong ngiti sa labi nito ay nagsasabi na hindi ito basta-bastang magiging isang normal na biyahe. Wow, on time ka pala minsan, sabi ni Ilayana habang binubuksan ang pinto ng kotse. Of course, para sa'yo, always on time, sagot ni Tyler bago niya ito nilagpasan at pumasok sa passenger seat. Habang nasa biyahe, tahimik lang sila sa loob ng sasakyan. Biglang bumasag si Tyler ng katahimikan. Excited ka bang makita ang lugar? Hindi ko alam kung excited, ang tamang salita, pero kailangan kong makita yun para makasigurado ako na hindi mo niloloko ang mga tao. Ouch! Wala ka talagang tiwala sa akin, ha? Wala, sagot ni Ilayana nang walang pag-aalinlangan. Napangiti lang si Tyler habang iniiling ang ulo. Alam mo, Ilayana, mas bagay sa'yo ang ngumiti kaysa sa laging nakakunot ang noo. Lumingon siya rito at nagtaas ng kilay. At paano mo naman nasabi? HM, kasi mas maganda ka kapag nakangiti. Nanigas si Ilayana. Hindi niya inaasahan ang sagot na iyon, at lalo na ang paraan ng pagkakasabi ni Tyler, walang halong biro. Pwede ba, Tyler, huwag mo nga akong bulahin, pilit niyang iwas. I'm just stating the facts, sagot nito sabay sulyap sa kanya. Ramdam niyang nagiinit ang pisngi niya kaya agad siyang bumalik sa panonood sa labas ng bintana. Ano ka ba, Ilayana? Hindi ka pwedeng patibong sa simpleng linya lang, wika niya sa isip. Sa kaloob-loob niya, may kaunting kaba na hindi niya maintindihan. Pagkarating nila sa relocation site, hindi na naman nakapagpigil si Tyler sa pang-aasar. So, sweetheart, ready ka na bang makita ang bagong tahanan ng mga kliyente mo? Tanong niya habang binubuksan ang pinto ng kotse para kay Ilayana. Stop calling me that, mataray na sagot ng abogada, pero hindi niya mapigilan ang bahagyang pamumula ng pisngi niya. Ngumiti lang si Tyler bago tumingin sa paligid. You might actually like this place. Pagkababa niya ng sasakyan, agad niyang inobserbahan ang paligid. Malinis ang daan, may maayos na drainage system, at may malalawak na open spaces. May mga nakatayong model houses na halatang bago,
At kahit hindi ito kasing laki ng mga bahay sa subdivisions ng mayayaman, mas maaliwalas ito kaysa sa masikip na barong-barong na tinitirahan ng mga residente. Good morning, Sir Tyler, Ma'am Ilayana. I'm Ginoong Ricardo Bautista, in charge of the relocation project. If you need anything, let me know, saad ng lalaking biglang lumapit sa kanila. Tumango lang si Ilayana. Gusto kong makita ang loob ng mga bahay. Gusto kong malaman kung sapat ba ang space para sa mga pamilya. Of course, this way, ma'am. Habang naglalakad sila papunta sa unang bahay, biglang lumapit si Tyler at bumulong, impress ka na ba? Hindi pa, sagot niya agad. Tumawa si Tyler. Matigas ka talagang kumbinsihin. Trabaho ko yun. Pagkapasok nila sa isang unit, agad niyang ininspeksyon ang bawat sulok. May maliit pero functional na kusina, isang maayos na sala, at 2 kwarto, sapat para sa isang pamilya na may 2 o 3 anak. May banyo na rin sa loob, hindi gaya ng dati nilang tinirahan kung saan kailangan pang magbahagi ng palikuran sa ibang pamilya. Oh, ba't natahimik ka? Hindi ko lang inaasahan na ganito kaayos. Pero gusto kong malaman, ano ang magiging trabaho ng mga lilipat dito? Paano nila itutuloy ang buhay nila kung wala silang hanap buhay? Umupo si Tyler sa isang upuang kahoy sa tabi at ngumiti. Already thought of that. We are setting up a livelihood program. Magtatayo kami ng manufacturing site sa malapit para may trabaho kaagad sila. And we are offering financial programs para matutunan nilang pamahalaan ang perang matatanggap nila. You actually thought this through. Of course. I told you, Ilayana, I'm not the villain in your story. Doon lang niya napagtanto kung gaano kaiba si Tyler sa inakala niya. Hindi siya bastang negosyante na nagmamadaling palayasin ang mga tao. May plano ito, at mukhang may puso rin kahit papaano. Napalunok siya. Bakit parang biglang nag-iba ang tingin niya rito? Hanggang sa hindi niya namalayang nakatitig na siya ng matagal kay Tyler. Nang mapansin niya iyon, agad siyang umiwas ng tingin. If you keep staring at me like that, sweetheart, I may think you are starting to like me, malokong bulong ni Tyler. Mabilis siyang lumingon at sinaman ito ng tingin. Excuse me, come on, you are starting to see the good in me, aren't you? Hindi siya sumagot, hindi niya rin kayang itanggi. Pagkatapos inspeksyonin ang relocation site, lumabas si Ilayana at tumingin sa paligid. Maganda nga ang lugar, maaliwalas at mukhang maayos ang plano ni Tyler. Pero hindi pa rin niya maaaring kalimutan ang mga alegasyon na kanyang narinig tungkol sa ilegal na paraan ng pagkuha ng lupa. So, pumasa ba sa standards mo, Miss Attorney? Tanong ni Tyler. Sa ngayon, mukhang maayos ang lugar. Pero hindi ibig sabihin niyan tapos na ang trabaho ko. Oh, so, anong balak mo bang gawin? Huminga ng malalim si Ilayana bago sumagot. Gusto kong makausap ang ibang residente, yung mga nagdesisyong tanggapin ang alok mo, pati na rin yung tumanggi. Gusto kong marinig ang kwento nila. Napangisi si Tyler. Fair enough. Pero bago yan, gusto mong kumain muna. Napakunot ang noo niya. Anong? I know a great place nearby. Good food, quiet ambience. Trust me, you'll like it. And why exactly would I have lunch with? You kasi, gutom ka na. At aminin mo na, gusto mong makilala pa ako ng kaunti, sabi ni Tyler, may halong biro ngunit seryoso ang tono. Feeling mo lang yan, sagot ni Ilayana, sabay irap. Seryoso ako, Ilayana. This isn't just about business for me. Gusto kong ipakita sa'yo na hindi ako ganoon kasama. At kung may gusto kang itanong tungkol sa mga alegasyon laban sa kumpanya ko, this is your chance. Tumikim si Ilayana. Alam niyang may punto si Tyler. Ito na ang pagkakataon niya na malaman kung totoo nga ang mga balitang nasagap niya. Sa huli, napabuntong hininga siya at sumuko. Fine. Pero walang ibang agenda, business talk lang. Understood. Of course, Scout's honor, sagot ni Tyler, sabay ngiti ng malapad, kita pa ang dimples. Napalunok si Ilayana nang makita ang ngiti nito. Pinilit niyang kalmayan ang sarili. Lunch lang to. Isang simpleng usapan lang, aniya sa sarili. Ilang minuto lang, nasa isang private restaurant na sila. Isang lugar na hindi matao, may klase na ambience, at halatang mamahalin. Wow, talagang hindi ka sanay sa mumurahing lugar, ha? Puna ni Ilayana. Of course not. Only the best for my guest. I hope you mean business guest.
Sure, let's call it that, sagot ni Tyler, napailing si Ilayana pero hindi na lang niya pinatulan. Ilang sandali pa, isang waiter ang lumapit at inabutan sila ng menu. Habang nagbabasa si Ilayana, nagsalita si Tyler, let me guess. Gusto mo ng something light lang, right? Maybe a salad and lemon water. Excuse me, do I look like someone who eats only salad? Well, you do look sophisticated. Pero sige, surprise me. Napalunok si Ilayana. Ayaw niyang matalo dito kaya walang kabog-abog niyang inutusan ang waiter. I'll have a steak, medium rare, with mashed potatoes and a glass of red wine. Napangisi ang binata. Now that's interesting. Bakit? Wala lang. Hindi ko in-expect na mahilig ka pala sa steak. Nagkibit-balikat si Ilayana. I don't like it, ha? No, pero I like surprises. May kung anong init ang gumapang sa pisngi niya kaya agad niyang ibinaling ang atensyon sa labas ng bintana. Pagdating ng pagkain nila, tahimik muna silang kumain. Pero hindi nagtagal, bumasag ulit ng katahimikan si Tyler. So, let's talk business, sabi nito sa kainikat ang wine glass sa kamay. Ano ba ang gusto mong malaman? Let's talk about the land acquisition. May mga taong nagsasabi na may ginamit kayong under-the-table tactics para mapapayag ang ibang may-ari ng lupa na ibenta ang property nila. Some say may pananakot na nangyari. Anong masasabi mo tungkol doon? Napatawa si Tyler. The stories people make up. Kulang minsan, sobra naman kung minsan. Nagtaas ng kilay si Ilayana. So, ibig mong sabihin, hindi totoo. What I'm saying is, hindi ko kailangan ng maruming paraan para makuha ang gusto ko. May mga taong hindi matutuwa sa kahit na anong pagbabago. At minsan, they make up stories para lang mapanatili ang status quo. Napaisip si Ilayana, may punto ito. And what about the people na tumangging ibenta ang lupa nila? Anong plano mo sa kanila? Huminga ng malalim si Tyler at sumandal sa upuan. I've given them more than a fair offer, above the land market value, relocation assistance, at trabaho sa bagong site. Pero kung talagang ayaw nila, then we'll find a way to work around them. Hindi ako nananakot. I know how to negotiate. You really believe what you're doing is right, don't you? I do. And soon, you will too. Natigilan si Ilayana. Bakit parang hindi lang tungkol sa kaso ang usapang ito? How about Diego Salcedo? Diretsong tanong niya habang nakatitig kay Tyler. There are rumors about him, allegations of harassment. What do you have to say about that? It's true, diretsong sagot ni Tyler, sabay lagay ng wine glass sa mesa. Marco had issues in the past, and I won't deny that. Nagtaas ng kilay si Ilayana. Yet you still kept him around. Tumango si Tyler, sumandal sa upuan, at seryosong tumingin sa kanya. I did because he changed. How can you be so sure? Huminga ng malalim si Tyler bago sumagot. I gave him a chance to prove himself. Alam kong hindi madaling burahin ang isang pagkakamali, pero hindi ibig sabihin wala ng puwang para magbago ang isang tao. He swore to me that he'd turn his life around. And from what I've seen, he did. At kung bumalik siya sa dati, kung may lumitaw ulit na ganitong kaso laban sa kanya, tumikim si Tyler at tumingin sa kanya ng seryoso. Then he knows the consequences. I made it clear na wala akong pipiliing panigan kung may kasalanan siyang nagawa. I run a business, Ilayana, but I don't tolerate harassment. And what about you? Nagtaas ng kilay si Tyler. What about me? Ano ang pinaniniwalaan mo pagdating sa mga babaeng tulad ng mga biktima ni Marco? Nagtagal ang tingin ni Tyler sa kanya bago ito sumagot. I believe women should be respected. And I also believe that people can change if they truly want to. Tumikim si Ilayana. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o mas lalong magduda. Sa huli, tumikim siya at inilapag niya ang kubyertos sa plato. Alright, I appreciate that. Pero huwag mong asahan na titigilan ko na ang pagsisiyasat, sabi niya. Napangisi si Tyler. I would not want it any other way. At doon niya napagtanto kung gaano kapeligroso ang lalaking ito. Sa bawat sagot ni Tyler, sa bawat tingin at ngiti nito, unti-unti nitong binabasag ang pader na itinayo niya. Lumipas ang ilang araw, unti-unting nabago ang pananaw ng mga residente sa tulong ng mga pagpupulong na pinangunahan ni Ilayana,
pati na rin ang mga ebidensyang ipinakita niya tungkol sa mas maayos na relocation site. Marami ang napapayag na lisanin ang dating lupain at lumipat sa mas maayos na tirahan. Bagamat hindi madali ang proseso, nakita ni Ilayana na unti-unting natutupad ang pangako ni Tyler na hindi niya pababayaan ang mga taong mawawalan ng tahanan. Ngunit bukod sa progreso ng proyekto, isang bagay pa ang hindi niya maipaliwanag, ang biglaang pagbabago sa dinamakan nila ni Tyler. "I see him again," tanong ni Mika sa kanya habang nagkakape sila sa isang kafe isang gabi. Napatingin si Ilayana sa kanya habang nilalaro ang baso ng kape. "Not in the way you're thinking." "Oh, really? Come on, Ellie. Huli kita. Naging ganyan ka ka-invested sa isang lalaki noong college pa tayo. This is different. We just happen to see each other often." "Right, happened ta. So, anong ginagawa niyo sa mga hindi sinasadyang pagkikita na yan?" "Nag-uusap. Minsan nagkakape, minsan dinner, minsan nag-A." "Wow, sounds like, don't say it." Agad na pinutol ni Ilayana, pero halata sa mukha niya na pinipilit niyang pigilan ang ngiti. "Adik," sabay tawa ni Mika. Napapikit si Ilayana at napailing. Bakit nga ba, sa dami ng tao, si Tyler pa ang madalas niyang kasama kahit tapos na ang kaso? Kinabukasan, nagkataon na naman, o baka hindi nga lang aksidente, na nagkita sila ni Tyler. Nasa high-end lounge siya, hinihintay ang isang dating kliyente, nang biglang lumapit ang isang pamilyar na boses sa likuran niya. "Is this seat taken?" Napapikit siya ng mariin bago dahan-daang lumingon. Nakangiti si Tyler, nakasuot pa rin ng suot kahit casual ang set, at mukhang enjoy na enjoy siyang makita ang pag-irap ni Ilayana. "What are you doing here?" tanong niya nang may bahagyang inis. Umupo si Tyler sa harapan niya. "I was around and I saw you. So I figured, why not say hi?" "You just happen to be around," taas kilay niyang tanong. "Yes," ngumiti si Tyler, pero halata sa mga mata niya ang pang-aasar. "Or maybe I was looking for you." Napatigil si Ilayana. Nararamdaman niya ang bahagyang pagbilis ng tibok ng puso niya, pero hindi siya maaaring matinag. "And why would you be looking for me?" Pinagmasdan siya ni Tyler bago ito sumagot. "Maybe because I realize I actually enjoy talking to you." Hindi agad nakasagot si Ilayana. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ito tunog biro, at iyon ang mas lalong gamulo sa isip niya. Dahil paano kung unti-unti na rin siyang nahuhulog sa lalaking dapat ay kalaban niya noon. Hindi maipaliwanag ni Ilayana kung paano nauwi sa ganito ang sitwasyon. Noong una, laban ang namamagitan sa kanila, matinding pagtatalo, matigas ang prinsipyo, walang gustong magpatalo. Pero ngayon, bakit parang nag-iba ang ihip ng hangin? Isang gabi, nasa rooftop bar sila ng isang hotel, isang lugar na may magandang tanawin ng lungsod sa gabi. Hindi rin niya alam kung paano siya napapayag ni Tyler na pumunta rito. Nasa harapan nila ang mga baso ng alak, pero ni isa sa kanila ay hindi pa umiinom. Parang mas interesado silang pagmasdan ng isa't isa kaysa sa uminom. "You seem distracted," puna ni Tyler sa kanya. Nagtaas ng kilay si Ilayana. "And you seem unusually serious tonight." Napangisi ang binata. "Maybe because I have something important to say." "Let me guess, another attempt to tease me." Umiling si Tyler at biglang naging seryoso ang ekspresyon. "No, this time, I mean it." Tinitigan siya ng lalaki, at sa unang pagkakataon, wala siyang makitang bahid ng panunokso rito. "I like you." Parang natigil ang paghinga niya. "What?" Ngumiti si Tyler, pero hindi ito ang tipikal na mapang-asar niyang ngiti. "I like you. And I want to see you." Sa gulat, natawa si Ilayana. Hindi niya alam kung matatawa siya sa mismong ideya o dahil hindi niya alam kung paano iyon tatanggapin. "Maniniwala ba ako sa playboy na katulad mo?" Pero imbes na mapaycon, ngumiti lang si Tyler. "A playboy can change if he wants ta." Lumapit siya ng bahagya, at halos magkadikit na ang kanilang mga braso. "And I'm willing to change for you." Natigilan si Ilayana at napalunok. Hindi niya inaasahan iyon. Hindi niya inaasahan na maririnig niya mismo kay Ramon Villamor ang mga salitang iyon. "Oh, what is this? You're flustered, attorney," ngisi ni Tyler. "Hindi." Mabilis niyang sagot, pero halata na hindi siya kumbinsido sa sariling sinabi. I was not expecting that. Do you think I'm incapable of being serious?" Napatingin siya sa tabi,
Pilit na iniiwasan ang titig ni Tyler. You have a reputation. Tumawa ng mahina ang binata, halatang aliw na aliw sa kanyang reaksyon. I do, but that doesn't mean I can't change. Umiling si Ilayana, pilit na itutuloy. Kinakalma ni Ilayana ang sarili. Just as Rick kills us, you're just messing with me, sabi niya, ngunit halata ang kaba sa kanyang boses. I'm not, sagot ni Tyler. You fascinate me, Ilayana. You are not like the women I used to know, and I want to get to know you more. You do, nauutal niyang tanong. Ngumiti si Tyler at dahan-daang lumapit. Yes, and I don't mind waiting. I know you don't trust me yet, but I'll prove myself to you. Nauutal pa rin si Ilayana. Kung siya ang tatanungin, hindi niya rin alam kung ano ang nararamdaman niya ngayon, kinakabahan ba siya? Ni-excite, natatakot, o baka may parte na rin sa kanya na gustong subukan. Pero bago siya tuluyang lamunin ng sariling iniisip, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang notification na parang nagsilbing paggising sa kanya. I have to go, sabi niya saka nagmamadaling kinuha ang bag niya. Ilayana, good night, sabi ni Tyler. Mabilis siyang naglakad palayo. Alam niyang tumatawa ang lalaki habang pinagmamasdan siyang umalis, at kahit hindi siya lumingon, alam niyang may ngiting nakaukit sa labi ni Tyler, isang ngiti na nagbabadya ng bagong laban. Isang laban na hindi niya inaasahang kakaharapin niya, dahil hindi na ito tungkol sa kaso. Ito na ay tungkol sa puso niya. Sa mga sumunod na araw, hindi na alam ni Ilayana kung paano patatakasin si Ramon Villamor. Kung dati ay sinasadya niyang iwasan ito, ngayon ay parang kahit saan siya magpunta, naroon na rin ito. At ang mas nakakainis, hindi na rin niya alam kung bakit hindi niya na ito tinatakbuhan. What are you doing here? Tanong niya nang makita si Tyler na nakasandal sa mamahaling sasakyan nito sa tapat ng law firm kung saan siya nagtatrabaho. Waiting for you, casual nitong sagot. Nagtaas siya ng kilay. I didn't ask for a ride, but I'm giving you one. Come on, attorney, it's late. Ayoko namang mapahamak ka pa sa daan. Napapikit si Ilayana at napasapaw sa noo. Bakit ang gwapo nito sa ilaw ng poste? At bakit parang gusto kong ngumiti sa sinabi nito? Sa huli, napabuntong hininga siya. Fine, but this doesn't mean anything. Of course, whatever helps you sleep at night, sagot ni Tyler na may ngiti. Pero alam nilang pareho na unti-unti nang bumabagsak ang depensa ni Ilayana. Isang araw sa trabaho, abala si Ilayana sa pagbabasa ng mga papeles nang may kumatok sa kanyang opisina. Attorney, may nagpadala po ng pagkain para sa inyo. Nagtaas siya ng tingin. Sino? Pero hindi na kailangan sagutin iyon, dahil sa sandaling nagbukas ng pinto, pumasok si Tyler na may hawak na paper bag mula sa isang mamahaling restaurant. I figured you'd forget to eat again, sabi nito habang inilalapag ang pagkain sa kanyang mesa. So I brought you something. Napatingin si Ilayana sa bag. Hindi niya nga naalalang kumain, at ang mas nakakagulat, alam ni Tyler kung ano ang gusto niya. How did you? Ngumiti ang binata. I pay attention, Ilayana. Kahit hindi mo napapansin. Napakurap siya. Bakit parang biglang uminit ang kanyang pisngi? Isang gabi, habang naglalakad sila matapos ang isang charity event na pareho nilang inattenden, biglang tumigil si Tyler. Oh, bakit ka tumigil? Tanong ni Ilayana. Hinawakan ni Tyler ang kamay niya saka ito tumingin sa kanya ng diretso sa mga mata. Ilayana, I know I started out as your enemy. But now, I want to be something else. Napalunok si Ilayana. What are you saying, Tyler? Ngumiti ang lalaki, pero seryoso ang kanyang mga mata. I want to be your man. Hindi alam ni Ilayana kung paano sasagot, dahil sa pagkakataong iyon, alam niyang wala na siyang kawala. Oo, sagot niya, halos pabulong. Sa sandaling iyon, hindi niya rin alam kung ano ang nagtulak sa kanya para maging ganoon ang sagot niya. Pero nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ni Tyler, ang gulat na agad na palitan ng labis na saya, alam niyang tama ang desisyon niya. Totoo ba yan? Tanong ni Tyler, hindi makapaniwala. Gusto mo bang bawiin ko? Biro niya. Pero bago pa siya makailag, hinawakan ni Tyler ang magkabila niyang pisngi at tinitigan siya ng malalim. Huwag na huwag mo nang babawiin. At bago pa siya matukso pang umatras, hinalikan siya ni Tyler sa noo, mabagal, puno ng emosyon,
at sapat para pasabugin ang puso ni Ilayana. You know what's funny? Tanong ni Ilayana. What? Sagot ni Tyler. I used to think you are the worst person in the world. I know, sagot ni Tyler, nakangiti. But now, I don't think I can imagine my life without you. Nagulat si Tyler sa kanyang sinabi. Sa unang pagkakataon, siya naman ang parang nauutal. Ilayana. Ngumiti siya, marahan, at hinawakan ang kamay nito. I think hindi ko pa ito nasasabi sa'yo, pero gusto kong malaman mo na mahal kita, Tyler. At sa unang pagkakataon, nakita ni Ilayana kung paanong nawalan ng salita ang lalaking akala niya ay laging may sagot sa lahat. Hanggang sa hilahin siya ni Tyler papalapit at niyakap siya ng mahigpit, isang yakap na tila nagsasabi na wala nang atrasan ito. I love you, Ilayana. More than you know. At doon, sa ilalim ng kumikislap na mga ilaw ng lungsod, tuluyang nagsimula ang kwento nilang dalawa.